mukhang sunod-sunod yung mga isinasampan yung kaso recently, no? Pag-usapan natin itong isinampan niyo po today, no? Drug smuggling case against Pulong Duterte and then the husband of Sara Duterte and a few more, no? Ano po ba yung basis nito? Ito po yung in connection with the 6.4 billion peso Shabu shipment na raid at na confiscate ng gobyerno back in 2017. At ito ay naging subject ng isang Senate inquiry at familiar yung mga sumusubaybay noon nung mga panahon na yon dun sa hearing na yon, and we were able to obtain mga testimonial and documentary evidence that would link all these people, sina Pulong Duterte, Manscarpio, Nick Faildon, Allen Capuyan, Charlie Tan, and others na members ng Davao Group Drug Smuggling Syndicate. No? So, yun. Ngayon, ng mga panahon na yun, wininewash nila yung mga links nitong mga malalaking tao, yung mga kasabwat nila, no? Nung Davao Group. Tapos, ang tinamaan yung mga expendables, So, yun lang ang clear nila. Ngayon, we were able to obtain additional evidence. Kaya, yan na ngayon ang final natin. So, kaya ngayon kayo nag-file, no? Additional evidence. Tama po ba? May nahanap kayo. Pero ano ba itong additional evidence na binabanggit ninyo? Documentary yan and testimonial evidence. Kaya, ano na to? It's an open and shut case, no? Uusad ito and tingnan natin kung anong sasabihin nila about this. But when you say open and shut case, no, isa-isahin po natin. Ano po yung ano yung involvement, for instance, ni Pulong Duterte, tapos ni Manscarpio, yung kanyang bayaw? Okay, bali ganito yung naging modus. Itong Davao Group, ano sila? Sila yung nag-control nung flow nitong mga kontrabando, no? Hindi lang drugs, meron pang ibang mga kontrabando. Tapos para silang kumbaga toll gate, no? So yung mga regular smuggling pinapalusot nila lahat sila, tapos yung mga special na smuggling operation na nandiyan na yung mga droga. Yun ngayon ang kumbaga sistema nila. Tapos in this particular shipment, ang pinakang drug lord na nag-finance dito at nagpasok ng droga is si Charlie Tan. Itong Charlie Tan, kapartner ito ni Michael Yang, no? Sa Davao pa, pero barkada ni Pulong, no? Si Charlie Tan, si Michael Yang, tsaka si Pulong, members yan ng triad. Okay? Ngayon, nung dito na, nagpresidente na si Duterte, dinala nila yung operations na yan dito sa Manila. So, ang nag-a-act basically ng pagiging protector, itong si Pulong and si Manscarpio. They will make sure na because of their influence, talagang walang aangal, walang haharang sa shipment. So meron ka ng drug lord na financier, may mga protector ka, tapos ito naman yung mga facilitators, sina Nick Faildon, yung si Neil Estrella, yung kanyang deputy, tapos si Allen Capuyan, ito yung big brother na tinatawag, no? Siya naman yung kumakausap doon sa iba pang mga kumbaga pinagdadaanan ng mga shipments to make sure na hindi sila maharang hanggang palabas ng customs. So itong shipment na to, nakalabas ito because of
the interventions of this Davao group. Tapos, natimbrehan ito galing sa China. No? Apparently, yung mga karibal na triad nitong mga ito, sila mismo yung nagsumbong sa Pilipinas at sa Philippine authorities para masabat itong shabu shipment na ito. Kasi may mga na-displace Ang ginawa nila Duterte, nung naupo sila, itong grupo nila Michael Yang, nila Charlie Tan, yung grupo nila, yan ngayon yung nag-control at nag-monopolize ng illegal drug trade. So may mga dinisplace sila na mga drug lords diyan, yung mga hindi kasama doon sa kanilang sindikato, tapos yung mga shabu laboratories, sinutdown nila, para ngayon yung supply, ma-monopolize na nila. So ito na ngayon, nung na-shutdown na yung local manufacturing, yung mga shabu labs, yung supply ngayon would come directly from their sources sa China through the triad na pinapacilitate nito nila Charlie Tan, Michael Yang, and itong Davao Group nila Pulong at nila Mads Carpio. So yun. Itong shipment na to, yun yung na-intercept. Okay. Na-intercept ito, just to be clear, na-intercept after nang lumabas sa customs. So they were able to... oo. Ito ba yung nakatago rin sa tawag doon, yung parang cylinders? I think yung cylinders, iba yung magnetic lifters. Iba pa yon, di ba? Iba pa yon. Okay. Sige. Kasi binabalikan ko yung findings ng Blue Ribbon Committee, di ba? Inimbestigahan po ito ng Senado. Correct me if I'm wrong. Doon ba sa report na yun mukhang hindi nila natumbok yung Davao Group? Tama po ba? Nung time na yon, I was the only one who was providing the evidence that would link sila Pulong and everybody else doon sa buong mga na-involved doon sa shipment na yan. Pero nung time na yon, ang chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Richard Gordon. Nung time na yon, magkaalyado pa sila ni Duterte, no? Kaya talagang he was practically lawyering for Pulong Duterte at that time, no? Hindi ako binibigyan ng espasyo. So we even had a brief clash there. So ganun yung situation. Talagang it was whitewashed. Tapos expectedly, pinorward kunyari, nag-file kunyari, pero clear lahat itong mga taong involved na to. Tapos I remember, tama ba sinampahan din kayo ng libel case nitong si Pulong Duterte because of your allegations in connection with the 6.4 billion drug smuggling, tama ba? Ano pala nangyari doon sa kaso na yun? It's still ongoing, pero yun nga, no? Sila pa yung may audacity to do that. So nag-file sila ng iba't ibang harassment cases against me. But yun nga, nothing is taking so far, no? And kaya ngayon, ito naman. Nakita natin that they're not in control of the judiciary anymore. So it's time to file. Okay. Ano yung pinaka matibay na link na na-establish nyo? For instance, between this drug smuggling incident and specifically, kunwari, si Pulong Duterte? Alam nyo, because of the sensitive nature of this case, may mga testigo na, syempre, pag nalaman nilang sila yung mga testigo, malalagay sila sa alanganin. Okay. Tapos, ganun din yung mga documentary evidence. Maliwanag ito. Kasi as far as yung droga na nasabat is concerned, so nakuha yan, well-documented yan. Unlike kasi dun sa case ni Senator Laila de Lima, filaila nila ng illegal drug trading case. Pero ni 1 gramo ng droga, wala. Oo. Ito meron. Meron talagang nahuli. No? And it's not through the efforts of itong otoridad, itong customs, kundi ito ay afterthought kasi nagkahulian na eh. Maraming agencies na ang
ang natimbrehan. So obligado na silang huliin. Mahirap ng arborin, ika nga, no? So yun, napalusot nila ang itong mga cargo. So, Ano ka ang tanong noon, ito yung sinasabi ko noon. When I was establishing the link kay Pulong Duterte at that time, so sinabi ko si Pulong Duterte, member siya ng Triad, tapos sinasabi ni Gordon noon, anong proof mo? Sabi ko, ang proof is yung Triad tattoo niya sa likod. Di ba? Oh. In fact, sinabi ko nga, you can prove me wrong. Pumunta ka sa isang kwarto dyan sa Senado for your privacy, pipicturean lang ng Sergeant at Arms ng Senado para ma-disprove yung aking allegation right then and there. Ayaw payagan ni Gordon kasi daw I need to show proof bago yun na nga ang sinasabi ko, di ba? The proof is etched or tattooed on the back of Pulong Duterte. So he refused to do that. Tapos after that ang ginawa na yun na winightwash. So yun na lang ang masasabi natin dito na talagang hindi ko sila bibigyan ng luxury of identifying or being able to know the witnesses who will testify against them. Pero definitely meron. May mga eyewitnesses kayo linking, let's say, Pulong Duterte, Mans Carpio, according to you, dito sa kaso na to. Kasi protector ang, di ba? Ang characterization niya sa kanila. Yes. Ano yan eh. Kumbaga, I stand on solid ground dito. Hindi to bluff. Kasi final ko eh. Final ko ito. The DOJ, kung alam nilang ampaw yan, they can dismiss that. Diba? So, yun naman yun. Otherwise, kung wala talaga akong alam, I should have engaged in a propaganda war with them. Diba? Sabihin ko lang sa mga sa media or sa social media. Pero ito, dyan yun eh. So, yun yun. Kumusta pala, sir, yung timing nung pagko-file ng kaso na ito? Sabi niyo may mga additional testimonial and documentary evidence kayo nakuha, no? Pero nagpalit ng administrasyon 3 years ago. Hindi, 2 years pala, 2022. Yeah. Bakit ngayon lang siya na-file, not last year, for instance? Well, alam naman natin na talagang ang assumption then after 2022 was magkaalyado sila, therefore baka alam mo na the influence is still there, tsaka paproteksyonan yung kaalyado. Pero ang big break dito was when Senator Laila De Lima was granted bail like late last year. So ibig sabihin nun, hindi na hindi na kontrolado kasi yun yung talagang tinututukan nila yon even after 2022. They were making sure na hindi makalabas si Sen Laila. And alam nila yan kasi masisira talaga sila na mabibisto yung kanilang political persecution tsaka yung kanilang propensity to use the judiciary against the political enemies. So, yun. Then, eventually, yun na nga, na-dismiss talaga yung kaso nung June. So, kahit papaano, alam mong medyo may opening na. And then, of course, we're all aware of the falling out between the two camps. So, yun na yun. Pero, let me just go back to this particular case. Nung panahon nito, 2017, si Duterte, talagang at the peak of his presidential powers, to peak ito ng patayan ng EJK. Ito ang rito, ang palaisipan. You have a president na galit sa or so he claims publicly, galit na galit siya sa droga, papatayin daw niya kung sino mga drug lord, lahat-lahat. Kung ikaw drug lord, bakit mo ngayon ipapasok sa front door sa customs ang droga na nitong nalada sa isang bansa na alam mong yung presidente ay galit na galit, assuming hindi siya connected dyan. Di ba? He would be tempting the fates. Ika nga.
nag-ano ka sinusugal mo yung kapital mo na malaki kasi bilyon yun. Patadaanin mo sa front door, sa customs mo padadaan. It doesn't make sense, di ba? Tapos ito yan. All throughout the investigation, lahat. Kung totoong yung war on drugs ni Duterte, na galit ka talaga sa illegal na droga, hindi ba ikaw ang interesado sa lahat malaman kung sino yung malakas loob na drug lord na nagpasok niyan? Di ba? Yun dapat ang instinct. Tapos anong gagawin mo? Itong si Faildon na palpak na Bureau of Customs Chief na nanusutan nung ganyan shipment, ano ang gagawin mo kung hindi ka konektado dyan sa shipment na yan? Di ba ang gagawin mo dapat? Tatanggalin mo siya, iimbestigahan mo siya, di ba? Paparusahan mo siya. Pero anong ginawa ni Duterte? Pre-nomote. Nilipat. For that matter, hindi necessarily pre-nomote. Kung hindi, nilipat lang sa Bucor si Faildon. Doon naman gumawa rin ng panibagong nagsabog ng lagim na naman doon. Kasi yun yung good conduct time allowance, doon din sa kanyang pumutok yun, na kung saan maraming mga Chinese drug lords na nakalabas at pinalabas, no? So, but that's another story. So that's one. Tapos, hindi ba tatanungin mo yung PIDEA tsaka PNP? Gawin nyo ang lahat na magagawa nyo para malaman ko kung sino yung drug lord na nasa likod niya. Alam mo, hindi nga makapag-imbento man lang ng pangalan. Nasabing itong shipment na to, itong si Mr. So-and-so ang nasa likod. Walang ganun. It's just there, it was left hanging. So ang mga nakasuhan, itong mga nasa baba. No? So yun ngayon yung doon mo lang makikita na alam mo na itong mga nasa likod nito ay protektado nila. Yun ang dyan. Of course, sasabihin na that's circumstantial. Yes, precisely. Kaya meron kaming direct evidence sa kanila through the testimonial and the documentary evidence na nakalap namin. Yun, yun. Pero inaano lang natin sa taong bayan yung thought na yon na galit ka sa illegal na droga, pero dito, hindi mo ginalaw, hindi mo pinanish yung Bureau of Customs Chief na nagpalusot noon. Tapos hindi mo inutusan yung PIDEA at saka PNP na alamin at habulin yung drug lord na nasa likod nito kasi parang kang iniinsulto, pinapasok sa front door mo yon. Yun ang kailangan pag-isipan doon. The fact that this happened under your nose, tapos yung sinasabi nyo nga, gigil na gigil siya sa illegal na droga. Okay. I remember yung mga panahon na yan. Naalala ko, na-cover ko itong mga hearings na ito. 6.4 billion drug shipment. Ano nga pala nangyari dun sa droga na yan? 'Di ba? I think a part of it nakalabas sa merkado, no? Tama po ba? Ito yung I'm not sure if this is the same case na kini-question ni Senator Frank Drilon, yung chain of custody, kasi kung bakit kung paano na nawala yung custody dito, no? Pero at least as far as that being used as evidence, nagamit naman doon sa ibang kaso. Pero yun na nga, no? Ginawa nila ng paraan paano pa rin ma-recycle sa merkado. Itong binabanggit yung Davao Group, buo pa rin ba ito sa pagkakaalam nyo? Wala na, nabasag na yan. In fact, I don't know about Davao, no? Kasi last I heard, yung collector doon sa kanila pa rin galing, no? At yon, if you would look back into the previous interviews of Arturo Las Cañas and Colonel Asierto, talagang ginagamit yung Port of Davao dito sa pagpasok ng illegal na droga nito nila Michael Yang, Charlie Tan, nila Pulong. So these are the same people. And ito yan, no? Just to be clear, kasama si Duterte dyan.
hindi lang siya ang pumopronta, ito lang mga to ang pumopronta. Kumbaga, nagiging point man lang itong si Pulong. But he made sure na lahat yan ay protektado. Di ba? Otherwise, that would make him the most incompetent anti-illegal drug crusader in the world. Di ba? Which is unlikely. O yun nga. Or talagang kasabwat siya dyan. Kapartner nila yan.